maging masaya ang pagsasama ng mag-asawa. Tip number 1. Magpakita ng interes sa gusto ng partner mo. Sa buhay mag-asawa, hindi lang naman dapat ang interes mo lang ang palaging sinusuportahan. Dapat ay nagpapakita ka rin ng pagsuporta sa kanya. Ika nga, give and take. Magbigayan kayo. Magsuportahan sa gusto ng isa't isa. Kung ano ang mga hobbies nyo ay pagsabayan ninyong gawin. Purma na rin kasi ito ng banding. Isa rin itong paraan ng pagkakaroon ng intimate moments. Kung may gustong subukan ang partner mo na nakapukaw ng interes niya, ay gawin ninyo ng magkasama. Halimbawa, gusto niyang magtayo ng business, suportahan mo. Kung gusto niya ng paglalaro ng ML, Mobile Legend, kahit na paningin mo natin ay pambatang laro lamang ito, sabayan mo pa rin siya. Tip number 1. Magpakita ng interes sa gusto ng partner mo. Tip number 2. Puna ng sexual needs ng iyong partner. Sa buhay mag-asawa, natural lamang ang pagtatalik. May mga pagkakataon na hihingin sa iyo ng ito ng partner mo, pero kailangan pa rin ang permiso mo kung gusto mo rin. Purma rin kasi ito ng pagiging intimate ninyo. Yung pakiramdam na hinahanap nyo ang koneksyon nyo sa isa't isa. Ang pagkakaroon ninyo ng bonding time ng kayong dalawa lang. Hindi naman ibig sabihin na medyo sensitibo itong pag-usapan ay masyadong pribado at hindi na dapat pang i-open pa. Pero kung iisipin nating mabuti, ang mga ganitong gawain ay natural lamang sa mag-asawa. Paraan ito para mas magkakilala kayong mabuti. Tip number 2. Puna ng sexual needs ng iyong partner. Tip number 3. Huwag matutulog ng hindi nagkakayos sa tuwing may tampuhan. Sa kahit anong relasyon, hindi nyo dapat hinahayaan na matulog kayo nang hindi na pag-uusapang mabuti ang tampuhan. Huwag ninyong palipasin ang araw na hindi nagkakaroon ng maayos na komunikasyon. Ang magandang komunikasyon ay isa sa mga sangkap upang mas tumibay ang inyong relasyon. Isa ito sa pundasyon ninyo kung magkaayos ninyong pag-uusapan ang problema sa kalmadong paraan, maiwasan ninyo ang pagkakasakitan. Ayos lamang na mag-away paminsan-minsan. Nakakadagdag din ito ng spice sa iyong relasyon. Dito mo rin masusukat kung gaano ka kamahal ang partner mo, pero dapat alam mo rin kung paano balansehin. Tip number 2. Huwag matutulog nang hindi nagkakayo sa tuwing may tampuhan. Tip number 4. Manalangin ng magkasama. Wala nang mas titibay pa sa relasyong sentro ang Panginoon. Yung tipong sabay kayong manalangin bago matulog. Nasa pagising sa umaga ay Diyos ang inuuna at bago matulog ay sabay pa ring nagdarasal. Sarap sa pakiramdam na makahanap ka ng dawan mo. Yung tipong makakasama mo siya araw-araw. Makakabanding mo kung kailan mo gusto at higit sa lahat yung pakiramdam na pati sa pagdarasal ay kasabay mo pa rin siya. Magkakaroon kayo ng isang payapa at maayos na relasyon kung palagi ninyong kinukonsidera ang Diyos sa buhay ninyo. Na bago pa man kayo gumawa ng mga bagay na maaring makasakit sa partner ninyo, kinakausap ninyo muna ang Diyos kung malugod ba siya sa ginagawa ninyong ito. Tip number 4. Manalangin ng magkasama. Tip number 5. Be gentle at mahinahon sa pagwawasto ng pagkakamali ng iyong asawa. Walang perpektong relasyon. Darating sa punto na lahat tayo ay nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin ito ay hindi mo na pwedeng itama ang anumang pagkakamali. Pwedeng-pwede ka pa rin namang bumawi. Sa buhay mag-asawa, natural na kung minsay nagkakamali ang partner mo. Makikita at makikita mo ang kahinaan niya. Susubukin din ito ang pagmamahal mo sa kanya na sa kabila ang mga pagkakamali niya ay kayo pa rin ba siyang yakapin. Kaya isa sa mga role ng mag-asawa ay ang pagiging kalmado sa pagwawasto mo sa mga pagkakamali niya. Pakinggan mo siya ng pagkatapos ay pagsabihan na paraang hindi ka sumisigaw. Pwede mo naman siyang turuan ng maayos na paraan. Tip number 5. Be gentle at mahinahon sa pagwawasto ng pagkakamali ng iyong asawa. Tip number 6. Magkasalo kayo sa lahat ng bagay. Sa buhay mag-asawa o sa kahit anumang relasyon, kung susubukin mo nang pumasok, natural na ang magbabahagyan kayo ng mga bagay-bagay. Hindi ka nag-iisa, lagit-lagi mo ring hinihingi ang opinyon niya.
Kung ano ang kanya ay sa'yo rin. Kung ano ang sa'yo ay sa kanya rin. Walang sa'kin to. Wala ring sa'yo lang to. Ang meron lang ay atin to. Share kayo lagi sa mga bagay-bagay. Mapamaterial man iyon o hindi. Tandaan, hindi ka dapat nagtatago at nagdadamor sa partner mo. Pinakasalan mo siya. Natural lamang na magbigayan kayo. Maghirapan ng mga bagay-bagay at gamit. Minahal mo siya, kaya dapat mahal mo rin kung ano mang roon siya. Tip number 6. Magkasalo sa lahat ng bagay. Tip number 7, pantay ang karapatan sa pagdedesisyon sa bawat isa. Sa pagpasok mo sa isang relasyon, marami kang dapat ikonsidera at dapat ay handa ka. Kaya ka nga pumasok sa isang relasyon upang sumaya at may makatuwang sa buhay. Yung pakiramdam na kahit kaya mo namang mag-isa ay gusto mo pa rin paminsan-minsan ay dumidepende ka. Yung pakiramdam na may pinagkukunan ka ng lakas sa tuwing pakiramdam mo ay nanghihina ka na. Sa buhay mag-asawa, mahalaga na kinukonsideran nyo ang opinyon ng isa't isa. Kung ayaw ng isa, pag-usapan ninyo. Kung pareho ninyong gusto, hindi na ito maging usapin. Tandaan, pinagkaisa kayo ng Panginoon kaya dapat ay pantay ang karapatan ninyo sa pagpapasya. Tip number 7, pantay ang karapatan sa pagdedesisyon sa bawat isa. Tip number 8, huwag kalimutang magkaroon ng banding sa isa't isa. Kapag mahal mo ang isang tao, kusa mo itong bibigyan ng oras, kahit gaano ka pa kaabala sa maghapon. Maglalaan ka ng oras kahit 1 minuto lang para makausap siya. Na kahit pagod ka na ay basta magkaroon lang kayo ng oras sa isa't isa, pakiramdam mo ay nawawala na agad ang pagod mo na parang magic. Na siya ang nagsisilbing pahinga mo sa nakakapagod na mundo. Masarap sa pakiramdam ang makahanap ng iyong tahanan. Yung tipong siya ang uwian mo paglubog ng araw. Sa kanya mo lang ilalaan ang oras mo pagdating ng gabi. Yung simpleng mag-uusap lang kayo ay sobrang halaga na noon. Magkamustahan, kumbaga. Tip number 8, huwag kakalimutang magkaroon ng bonding time sa isa't isa.